Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan Kabayan. Gemini, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 1 to 15. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman naganap o hindi nagtugma, ibig sabihin hindi mo energy na kukuha natin. Gawin nyo lang itong guide. No? Okay. Para kay Gemini. Uy, table, hard work ahead. Parang may mga sitwasyon na nahihirapan ka, no? Ganyan. Mukha, or mahihirapan ka. Ang nakita ko, may mga pagdadaanan ka na something na magiging mahirap para sa'yo. Sa nakita ko dito. Hindi ko lang alam kung iba sa inyo, wala ba kayong trabaho, o empty ba, o matumal ba? Parang ganun sa nakita ko sa iba. Advice from a friend. Maaaring makaka-receive ka na advice sa kaibigan mo. Dealing or relationship with an older woman. Maaaring magulang mo, kapatid mo, or someone. Kasama mo sa trabaho. Involvement with the law. May mga sitwasyon na maaaring nai-involve ka sa law o mayroon ka mga sitwasyon na gusto mong aksyonan, gusto mong itama, o gusto mong magkaroon ng clarity, mga ganun. So nakita ko to, baka ito yun sa iba, sa inyo. O you need ano, so nakita ko dito. Celebration, fun, and enjoyment. Maaaring makakaramdam ka ng kasiyahan dito or enjoyment sa mga magaganap o mangyari into your life. Maaaring dito sa tao na to, diba? Maaaring sa kaibigan o dito sa tao na to or someone into your life, o kaya kung meron kang mga pinagdadaanan na gusto mo aksyonan, goals, or you want to achieve something, or low man yan, pero nakita ko dito, kung ano man yan, kailangan mo rin mag-action. Maaaring dito, iba sa inyo is magkaroon na kayo ng magandang result, diba? O may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na magiging maganda yung resulta at magkakaroon na ng kasiyahan at successful dun sa bagay na yun. Sa nakita ko dito. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, sa pera mo man yan, sa trabaho mo, sa health issue mo man yan, if ever na meron, kung saang aspeto ng buhay mo. Four-leaf po, clover, great good fortune. Uy, ang ganda ng ano mo, oh. May great fortune ka. Mag-try kang ano, kung sa mga aspeto yan, kasi andito siya, mag-try kang kung may pinagdadaanan kayong ganito, baka manalo ka or may mga mananalo. It comes sa, kung sa aspeto ng buhay yung iba dito, by the gamble, ganyan, o mga hinihintay nyo na successful in life. 13, 19, 28, 32. Baka yung lucky number mo. Okay, meron na mga, yes, may excitement. May excitement ako nakikita dito, o may mga isipin ka na kina-excite mo na gusto mo i-structure, o i-structure o gusto mong gawin. Ganyan, may mga iisipin ka raw, no? Kumbaga, thinking or reflect from the past situation o mga issue from the past. Nakikita ko dito kasi may konting delay. Nagkakaroon ka ng konting delay kasi tingnan dito emotion siya, di ba? Nagkakaroon siguro ng konting delay na may naganap in the past o sitwasyon by the current na hindi pa siguro na sisolusyonan kasi andito rin si Gabriel. Sa iba sa inyo ha, kung ano man sitwasyon yan, baka reflection lang, ganyan. Sa nakita ko, o kaya may mga gusto kang umpisahan o gawin na isang sitwasyon pero kailangan mo siyang pag-isipan. Nagkakaroon ng mga challenge sa'yo sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, hindi ko alam why, siguro meron kang isang bagay o sitwasyon na inihiwalay mo yung sarili mo. Ganun, sa nakita ko dito. Halimbawa, gusto mo na mapag-isa minsan, o kaya minsan mas nag-enjoy ka kapag
to being alone, mga ganyan. Or sa iba naman sa inyo is maaari nagkakaroon ka ng mga limitation sa buhay mo na gusto mong aksyonan o gusto mong gawin this time. Yung mga desire and action, ganyan. Siguro nagkakaroon ka gano'n. Kasi iba sa inyo, you're thinking to the past and nandun yung competition mo from the past and the, ano ba to? Forwarding. Ganun sa nakita ko dito. Baka dun ka nagkakaroon ng challenge kasi may mga bagay na past issue na hindi pa totally. Kasi may delay, nagkakaroon din. Sa iba sa inyo, kung ano man delay yan, yun, may delay. And then also, meron ako nakikita na aasikasuhin mo ng mga papers, document, or related also to a government or official building, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Hindi ko alam mo, yung iba isolation. Yung iba dito parang nangangatian ako. Sorry. May loneliness, may loneliness nga ako nakikita sa'yo. Nandito ka sa yan pat. Uy, alam, dalawa yung clover mo. Taya kayo sa gambulo. Iba sa inyo, magkakaroon na ng mga growth or achievements sa ibang aspeto ng buhay mo. Kung kayo, andito ka sa sa sitwasyon na may gusto kang tahakin, dalawang destination. Kumbaga, hindi rin yung nagkakaroon ka ng choices in life o pagdadalawang isip sa mga bagay-bagay na gusto mo aksyonan this time. Sorry. Ang kati kasi lalamunan ko. Hindi ko alam why. Yun na nakikita ko sa'yo, kaya nandito ka sa choices. Merong nagpapadoktor? Siguro kung kayo is nagpapadoktor o nagpa-ospital o may na-confine or may na-paralyze or any surgery man yan, sa nakita ko dito is magkakaroon na siya ng recovery dito. Unti-unti magkakaroon na ng development sa nakita ko to. Pero yung hindi pa man, mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay or maaaring makaka-receive ka lang ng information from someone na nasa hospital siya, nagpapadoktor siya, mga ganyan. I-vice versa natin. Yun ang nakikita ko dito. May mga small happiness and opportunity coming into your life. Mamili ka ng tamang landas mo dito. Congrats sa mga mananalo. Mag-ingat ka sa mga matatalim na bagay. Parang may nakita akong matalim na bagay na pwedeng makasakit o makasugat sa'yo. Energy ni Gemini. Thank you. Okay, ang energy mo, 1 to 15, ang nakikita ko dito sa iyo ay ito na yung iyong pagkakaroon ng taking action and motivation. Parang you're doing your fashion this time sa nakikita ko dito. Magkakaroon na ng isang situation na balancing or a situation of happiness. Yan, sa nakita ko dito. Pagbabalanse ng mga bagay-bagay sa buhay mo this time sa nakita ko dito. Pagbabalik din ng iyong sigla, lakas ng loob, or tiwala sa sarili dito. Yun ang energy mo nakita ko dito. May mga i-move forward ka, you're doing your fashion, may i-actionan ka sa nakita ko dito. And also, pakikipagkita sa mga tao na malalapit sa iyo. Yun. It's more on harmony. Harmony and peace ang nakikita ko sa iyo. And balancing situation. Parang may isang bagay sa'yo na nagtapos na or magtatapos na. Tingnan natin ang parating kay Gemini. The Ten of Pentacles. Okay, ang parating sa'yo. Wow. Okay. Pwedeng explain mo pa sa akin to. Okay, ang parating sa'yo, ang nakikita ko dito is magkakaroon ka ng isang sitwasyon na magiging stable. Kumbaga, may mga material success, healthy relationship, there's a wealth, prosperity, happiness, may mga sitwasyon na magtatapos na, may mga manifestation,
o desire na maaring dumating na sa nakikita ko dito, or yung iba dito is magkakaroon na ng mga development sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, sa pera mo man yan, sa relationship man yan, sa health issue mo man yan, if ever na meron, or any successful, no, sa nakita ko dito. Yun ang parating sa'yo is accomplishment with something into your life or a fulfillment. Ganun, sa nakita ko dito. Magiging maganda or magkakaroon ng mga successful conclusion sa buhay mo this time. Uy, ang ganda. Yan. May isang bagay sa'yo na magko-close na yung chapter na yun. At magiging maganda na yung takbo niya. Ay, ang ganda. Iba dito siguro traveling. Ganyan. Thinking for a traveling. Ganyan. O may mga mangyari ng malaking pagbabago. Ang dapat iwasan ni Gemini. Dapat iwasan. Anong ibig sabihin? Okay. Okay, ang iwasan mo daw yung isang situation na mawala ka sa iyong pagpaplano this time. No? Iwasan mo din yung isang situation na thinking for a negativity at hindi ka magtala sa sarili mo. Iwasan mo yun. Iwasan mo din yung magkaroon ka ng yung ma-let down ka ng mga bagay o sitwasyon na aasamin mo na hindi mo pa siya matanggap o hindi mo pa siya makuha. Yun, iwasan mo daw yun, no? Iwasan mo din ang isang sitwasyon sa buhay mo na ma-lack of confidence ka, ma-lack of focus ka, ganyan. And sinasabi rin dito is, you need to reset yourself to heal. Kasi nakita ko dito na si Fulo. Ibig sabihin, may isang bagay sa buhay mo na magkakaroon na ng pagbabago. Kasi, ang nakikita ko sa dito is, mas more ka ngayon magiging strong, mas more ka magiging wiser, may mga bagay o sitwasyon ka na ilelet ko o pag-alis sa isang sitwasyon na nahirapan ka, no? Ang nakita ko dito kasi you're going back to the basic or a new beginning. There's a new beginning happen sa buhay mo na kasi. May nagtapos na, kumbaga. May iwasan mo rin yung isang sitwasyon na is not accepting the past situation. Kumbaga, yung tapos na yun. Pero nakita ko naman accept ka nga dito Ganyan. Kumbaga, iwasan mo yung mga situation na magkaroon ka ng mental trap sa mga bagay-bagay na nakaraan o natapos na. Focus to a new beginning into your life. It's time to change, to renew. Kailangan ng peaceful, ganyan. Trust more to your intuition and to heal. Yun, and be contented. Tingnan natin ang love. Iba dito, happy, single, and contented. Yung iba sa inyo, may parating sa inyong new love life. Iba naman sa inyo, maaring mas more yung aalagaan at mamahalin yung sarili nyo. Sa love, kamusta ang love ni Gemini? Ace of Cups again. Two of Pentacles sa love life niya. To show me. The Hermit. Okay, when it comes to a love life, andito ka sa sitwasyon mo na, iba wala. O kaya andito ka sa sitwasyon mo na you are still waiting for a recovery na magkaroon ng magandang situation or manifestation for a new love life sa iba. Sa iba naman dito is a manifestation mayroon kayong iniisip for a past situation. Sa iba dito, past situation to. Ayan, sabihin may yung iba dito mayroon pa kayong iniisip na mga nakaraang relationship. Dito, no?
When it comes to a love life, sa iba sa inyo, siguro mag-isa kayo. Kasi andito si Hermit. Siguro, mag-isa or nandun yung pagkakaroon mo ng ngayon is you are in a situation of recovery, no? Sa nakikita ko dito. Iba sa inyo siguro kung kayo magkasama o hindi kayo naghihiwalay, nag-aaway kayo nito. Nagkakaroon kayo ng pag-aaway-away, pero mas more yung isa is nagiging patient, kaya nagkakaroon pa rin ng pagbabate dito sa nakikita ko dito. Kumbaga, maaring isa is umiiwas na lang para hindi lumaki yung gulo o away sa nakikita ko dito, pero handun siya sa nasasaktan siya sa nakikita ko dito. Siguro minsan bigla kayo nagkakainitan, hindi kayo nagkakasundo. Yung magkakasama ha, o magkakarelasyon. Sa iba naman sa inyo, kung nagkahiwalay na kayo nito, yung isa sa inyo, still thinking pa rin from the past situation sa nakikita ko dito. Kumbaga, nandun pa rin yung paghihintay ng isa na magkaroon uli ng panibagong simula. No? Na nakita ko dito. Tingnan natin ang kaperahan mo. Money ni Gemini. Ano ba yan? Ganito talaga? About, anong ibig nyo sabihin? Okay, thank you. Okay, when it comes to your money, oh yes, there's nagkakaroon ng panimula, no? Sa nakita ko dito, at saka nagkakaroon naman ng balanse kahit minsan nahihirapan ka or there's a situation na nahihirap kasi may sitwasyon na tumatapon sa nakita ko dito. Pero, ang nakikita ko sa kanya, because of Ace of Pentacles, nandito na si 10, sa nakikita ko naman sa'yo dito, kahit na paano nakakasurvive ka sa mga nagaganap na nangyari sa'yo, magkakaroon ng malaking pagbago when it comes to your money. Maaring may matatanggap ka, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ko alam, siguro something doing from the past. Ako nakikita dito. Ganun. May matatanggap ka daw. May parating. Kasi, it's more, nakikita ko rin dito na sa ngayon, magiging okay siya. Magiging okay siya. Kahit na minsan nagkakaroon ka ng frustration sa buhay. Ngayon, ang nakikita ko sa'yo dito, siguro is, yan, magkakaroon ng pagtatapos. Balancing. May sakit ka ba? Kasi parang merong may lungkot ako nakikita sa'yo. May iba dito, there's a hardship. Ako nakikita, may hardship when it comes to a money. Pero may parating daw na pera sa iyo Kasi andito si 10 of Pentacles. May sabihin, may tao na kakausap sa iyo na maaaring may makuha ka sa kanya o ibigay sa iyo itong taon na to. Baka nagpautang ka, baka nanghiram ka, diba? O may ginawa ka na isang sitwasyon from the past and now this time baka ma-receive mo siya sa nakita ko dito. Yun na nakikita ko. Baka yung trabaho nyo o kaya any situation na na baka makaka-receive ka ng support from someone sa nakita ko dito. Yun. Yung iba dito parang may pera naman kayo. Parang may ipon naman kayo sa iba. Yun nga lang, kasi ito nakabalik na to, tumatapon siya. Pero nagkakaroon ng panimulang muli. Ako nakikita dito. Parang magsisimula kang muli na maaaring mag-ipon, mag-invest, magtago, magkumilos, mga ganyan. Ibig sabihin, kung may ipon kayo, nabawasan siya, tapos ngayon, pagmupursige ka uli na matakpan yung nawala o na gastos mo sa ipon mo. Mga ganun. Tingnan natin ang opportunity. May darating pa bang opportunity? May darating pa bang opportunity? Sabi ganun Yes, the 9 of Pentacles. Yung pera niya ngayon, sapat. Sapat lang. Nakakain kayo. Nakabili kayo. Opportunity. Okay. Okay. Okay, opportunity mo ngayon ay, ang nakikita ko sa'yo dito, may tutulungan ka or may taong tutulong sa'yo. Maaring related to a money. Ganyan. And also, the opportunity is may isang bagay ka na isang sitwasyon sa buhay mo na pinagdadaanan o
pinagdaanan o pinagdadaanan na maaring ito is maresolusyonan na or makahinga ka na, kumbaga. Ibig sabihin, kung may mga nangyaring crisis, problem, disaster, or anything na problema sa buhay mo, ang nakita ko dito is magiging okay na siya. Or yung hindi man dito is keep moving to reach yung goal na yun sa nakikita ko dito. And nandito na rin yung sinasabi dito na parating din sa'yo kasi is the 9 and the 10. Oo nga, may parating nga sa'yo pera. Baka nga baka mananalo ka. O kaya may makukuha kang something money from inheritance, from the boss, from the old person, ganyan. So, nakita ko dito. Opportunity sa'yo, meron ka daw mga parang you will enjoy the reward of your success this time. Sa nakikita ko dito, maring sa pera, sa trabaho mo in the past, ganyan. May mga abundance, achievement, happening into your life sa nakita ko dito. Parang dito ko rin iba dito, parang you will become a center of attention or hindi yung pag-uusapan ka nila sa nakikita ko dito. Ganyan. May mga tao na susuporta sa'yo, tutulong sa'yo. Andito na rin kasi also the opportunity is pagbabalik ng iyong sigla o pagbabalik ng iyong sarili sa nakita ko dito kasi magbabago na rin ang iyong buhay. Ganyan. May yung mga hirap magtatapos na sa nakikita ko dito. May mananalo nga. As in, may mananalo. Pagbabalik ng strength, confidence, and well-wisher into your life. Siguro iba sa inyo, nasa maraming tao kayo, YouTuber kayo, or ang place nyo, marami kayo nakakausap na mga tao, ganyan. Marami tao kasi nakita ko. Baba. Ay, gumin na. Nasaan ka na, anak? Dito, kilo. Gumin na. Nahulog yung anak ko. Dito, anak. Baba ka lang sa table ni mami. Advice. Sorry ha. Nahulog kasi siya dun sa ilalim. Baka madagat siya ng Kaya na. Ang lit-lit niyang mga bulongketong na to. Advice. Sabi rin dito ha, mag-save ka na daw ng money mo. Tsaka also is mga bagong plano. Thinking for mag-think ka ng advantage or magkaroon ka ng mga bagong layunin na this time. Pag-umpisang muli. No? Sa nakita ko dito. Ten of Pentacles. Okay. Ang advice sa'yo sa nakita ko dito try to reminisce yung mga past situation mo na nangyari into your life and this time is kailangan mo na ngayon na you need to give an effort and commit to yourself and be patient, sinasabi dito, na makamit mo yung mga gusto mong goal this time. Tsaka handito rin yung magkakaroon ng mga development sa mga aspeto ng buhay mo kung saan may niyang binibigyan mo ng effort and hard work. And then also, advice is kumbaga grounded and improve yourself, focus to your work, to your stability, to your development to yourself, and action before acting, ganyan. Kumbaga, nag-iisip ka na, lima may gusto kang gawin. Ay, naku, baka hindi mag-success. Ay, naku, wag na. Yung mga ganun. Hindi mo pa nga ginagawa di ba? Sasabihin mo, mabibigo ka na, di ba? Gawin mo muna, di ba? Pag-isipan mo, and then gawin mo muna. O kaya you're thinking for something, ay, makikipag-communicate ako dito, kakausapin ko siya, ganyan. Ay, wag na lang, baka hindi mag-success. Gawin mo, and then, hindi naman kailangang madaliin yun Hindi kung may mga gusto kang kausapin or i-fix from the past situation, di why not, di ba? Dahan-dahan lang. Pero, mag-action ka dito. Huwag lang yung isip ng isip, kumbaga. No? And still, syempre still, ang sinasabi ito. And also, advice also is practical. You need to be practical. Tsaka, be productive. Ganyan. Sa nakita ko dito. Mag-action ka rin sa nakita ko dito. Yun ang advice sa'yo.
slowly but surely, ang sinasabi dito. No? At saka, sinasabi rin sa'yo dito, nandito na si ano, 3 of Okay. Ang sinasabi sa'yo rin dito is kailangan mo daw magkaroon ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa kinakain mo, sa iniinom mo, sa pera mo, mga bagong plano, strategy, and then pananaw sa kinabukasan, and you need to learn from the past. And this is a time to awake, to transform, and also i-let go mo yung mga dapat i-let go, change ng decision, or maging aware ka na sa mga bagay, sitwasyon mo this time. Siyempre, is trust more to your intuition. Learn from the past, ha? Sa nakita ko dito. To move on, also move on. Kailangan mo rin ma-accept yung mga naganap o nangyari na. No? Na hindi na kailangan pang hinayangan yung mga nangyari na in the past. Kumaga. O isipin pa yun. Arigato namaste, God bless.